So hello everyone. Have a good day. Aldrin FX na naman tayo and with a new video. And today we are about to discuss kung ano ba ang trading for beginners. So ano nga ba ang meron akong um, ini-ready na presentation about sa inyong nag-uumpisa sa trading, and meron akong presentation dito, PowerPoint presentation kung paano ba sa inyo, or ano ba ang trading para sa beginner like you. And dito sa video na to or presentation na to, matututunan nyo kung ano ba talaga yung basic concept ng trading. And yan, simulan na natin. What is trading? It is buying and selling assets to profit from price movements. So ibig sabihin, kung bibili ka ng assets, kikita ka. Okay? Pag bibili ka. Pag magse-sell ka naman, magbebenta ka, kikita ka rin. Anong ibig kong sabihin? So, dito halimbawa, dito sa area na to. Ayan, ayan. Binili mo siya ng 1 pesos. Sabihin natin 1 pesos. Tapos, umangat siya dito. Umaksya siya ng 5 pesos. So, dito pa lang sa run at na to, kumita ka na. Diba? So, from dito, sa 1 pesos, umakit siya ng 5 pesos, kumita ka. And, ganun din sa selling. Okay. Pag nag-sell ka, pag nag-sell ka, and pag nag-sell ka dito, from 5 pesos, bumagsak siya ng 1 pesos. Kumita ka ng 4 pesos. So, ganun yun. Ganun yung buying and selling assets to profit from price movements. Isa pa, ang mga assets, ito yung mga assets. Ito, pinunin nyo lang to sa gilid. Ito, yung mga assets is yung mga tinitrade mo, which is gold, silver, Bitcoin, Euro USD, silver, Nasdaq. Ayan. Pwede rin sa PSEI. Assets din yun. Stocks ng PSEI. Next is markets. Dito yung sinasabi ko kanina, which is forex, stocks, gold, crypto, and indices. Ito yung mga assets na tinitrade mo. Or sabihin natin na kung nasa palengke ka, ano ba yung mga lugar kung paano kakikita? Yun yung assets. Forex, parang ganun. Forex, stocks, gold, crypto, and indices. Yung forex is, pakita ko na sa inyo. Ang forex, ganito, Euro USD. Euro USD. Euro versus dollar. Yun yung forex. Yung gold is ito, commodities, which is gold and silver. Yun yung XAU USD. Yun yung symbol niya. Ayan. Tapos, Bitcoin, crypto. Ayan. Pwede mo rin i-trade yan. Tapos, yung mga indices, kagaya ng Nasdaq, US 30, ayan, oil, ayan.
Yan yung ibig sabihin yan. So, ang dami mong pwedeng i-trade. Okay? Pero sa dinami-rami ng dapat mong i-trade, isa lang kailangan mo para makapag-trade. Which is, pipili ka ng isa. Ako kasi, more on gold trading ako. Gold lang talaga yung tinitrade ko. Hindi ako nag-trade ng crypto. Gold lang talaga. As in, talagang partner na kami ng gold. Yan. Kasi sobrang volatile niya. At saka, um, pag na-master mo ang gold, talagang kikita ka. Next. Profit comes from price direction. Ayan. Price direction, ibig sabihin, kahit ano. Diba? Kikita ka, pabagsak man yung stock o paakyat. Ganun lang yan. So, ibig sabihin, pag nasa chart tayo, pwede kang kumita pataas, pwede ka rin kumita pababa. Yan. Next is ayun pala, na-miss ko to. Trading for beginners itong topic natin ngayon. So, you will understand the basics of trading. And this is a simple beginner roadmap para sa mga beginner. Discuss na natin yung pangalawang slide. Yung third slide is beginner's goal. So, ano bang goal nyo bilang beginner? Okay. Hindi nyo goal yung yumaman. I mean, yung yumaman ng bigla dito. So, parang iniisip nyo. Parang, pag nasa trading ako, yayaman na kagad ako. Hindi ganun kadali. Okay? Since beginner ka pa lang, huwag mo isipin yung pagyaman ka agad. Wag mo na. Not to win every trade. Yan. Huwag mo munang i-goal yan. Yung not to win every trade. Kasi, pag natutunan mo talaga yung deeper understanding ng pagiging pro trader at nandito sa market, student ng market. Ayan, hindi mo i-goal yan yung not to win every trade. Ayan. Kasi may psychology behind that. Since nag-i-stick lang tayo dito sa topic natin, beginner goal. So, ang goal natin is not to win every trade. Okay. Ang goal natin is learn how to not to lose money fast. Ibig sabihin, yung wait lang So, ang goal natin is learn how not to lose money fast. So, may 1,000 ka. May 1,000 pesos. Kailangan matalo ka lang ng 1%. So, in every 1,000, magkano ba 1% ng 1,000? Matatalo ka lang ng 10 pesos. So, ibig sabihin, hindi ka nag-all in. Okay? Hindi all-in mentality. Learn how not to lose money fast. Kasi yung capital mo, yung pera mo, is, yan yung parang life mo, lifeblood mo. Parang buhay mo yan eh. So, ayun, ang goal natin bilang beginner is not to lose money fast. Wag maubos yung capital natin. Kasi pag naubos, hindi tayo makakapag-trading. Wala mangyayari. Diba? Stress ka. Yan.
Pero ah, may psychological side yan. Paano hindi ka hindi maubos kagad yung kapital mo? Next, basic concept. So, diniscuss ko na to kanina sa TradingView. Buy, ibig sabihin long, yung packet yung stock, or sell, pababa. So, kumikita ka by shorting or selling, pababa yung market. Lot size, ito yung position size mo. Ibig sabihin, pupunta tayo sa TradingView. Ayan. Kung hindi, sa MT5 ko na lang. Ang gulo, no? So, ito, nakikita nyo to. So, nagtitrade ako sa gold. Dito mo i-enter yung size mo, which is 0. Nakikita nyo ba? Ayan, 0.01, which is 1,000 units. Ang 10,000 units is 0.10. Tapos, ito yung buy at saka sell. Ayan. Pag 1 lot naman is 1, which is 100,000 units. Yan yung size natin or position natin according dun sa lot size position. So, 0.01 is 1,000 units. 0.10 is 10,000 units. Tapos yung 1 is 100,000 units. Gets? So, dito yan. Ito yun. Yan. So, pag mag-enter ka ng trade, 0.01. Okay. 0.10. Tapos 1 lot. Okay, gets? Mga beginners. Next is parayin muna natin. Stop loss or limit loss. Ayan. Ang stop loss naman is punta tayo sa TradingView. Stop loss is limit loss. Ang purpose niyan is para ma-minimize yung loss nyo. Halimbawa, 1,000 yung sinabi ko sa inyo. Ang matatalo nyo lang is $10. Ayan. Tapos take profit nyo is 1:2. So, $10, kailangan manalo ka ng dalawa, which is $20. Take profit. So, ito, stop loss, take profit, ganyan. So, kung yan, tingnan natin. So, halimbawa dito, nag-place tayo ng ano, nag-place tayo ng trade natin. Ang stop loss natin is yung red, tapos yung green is profit natin. So,
ito siya is stop loss natin. Yun. Ito yung halimbawa $10, $20. So yung pag natalo ka, talo ka ng $10. Ito yung price. $10, tapos panalo ka ng 20. So 1 is to 2. 1 is to 2. Ayan. Gets? Malinaw. Next is risk management. Yung sinasabi ko sa inyo, di ba? Ang risk management is risk only 1 to 2% per trade. Okay, pag mga 1,000 yung pag maliit pa yung capital mo, di ba, $1,000, mag-risk ka lang ng 1%. Pero pag nagmamanage ka na ng malaki, 6,000, 25,000, 50,000, 100,000, 200,000 na capital sa mga prop firm. Yan. Kung hindi alam yung prop firm is pinapahiram ka ng funded account. Yan. I-risk doon mo masusukat yung mga discipline. Yan. Basta maggagawa tayo ng ibang video dyan about sa prop firm. So, risk management, ibig sabihin, dito mo manage mo yung mga risk, yung mga panganib sa pera mo. Ayan. Di ba? Pagkalugi. Para hindi ka malugi na malaki, kailangan mo ng risk management. Which is, i-risk mo lang yun. Kagaya kanina sinabi ko sa $1,000. I-risk mo lang is $10. Di ba? Ito, 1,000. $10 risk per trade. Tapos, ang risk management is capital protection is priority. Number 1 na priority mo. Kasi parang buhay mo, parang yung capital mo is yung parang buhay mo yan. So pag wala kang capital, naubos yung capital mo, nag-all in ka, tapos naglaki ka pa ng lot size mo, nako. Tapos na-blown yung account mo, wala na, hindi ka na makapag-trade, di ba? So priority mo talaga is yung